Mula kay PHTV. Mga kapatid, basahin natin 'tong title. Ito mukhang maganda 'to, US General, malaki ang tiwala sa kakayahan ng AFP. Chinese military, hindi sanay na makipagbakbakan mga tol. So eto mga tol, ang bibigyan natin ngayon ng reaction video and commentary syempre sa araw na ito mga tol. No, alam mo ako mismo malaki ang tiwala ko sa AFP natin mga kapatid dahil talagang mga bata pa tayo mga tol, marami na tayo nababalitaan at hindi naman humihinto yung bakbakan nila rito. Internal sa loob ng bansa natin. Etong China, sabing gano'n, hindi naman daw sanay makipagbakbakan. Wala. So ito, sama-sama nating panoorin. Bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay PHTV. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, mga kapatid, no? Wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iniulat na sinabi umano ng isang US General na mahihirapan ang People's Liberation Army kung sakaling sasalakayin nito ang Pilipinas dahil sa mataas na karanasan ng mga sundalo ng bansa sa pakikipaglaban. Alam niyo mga tol, no, yung Amerikano na nasubukan din nila ang tikas at tatag ng Pilipinas mga tol kasi minsan no sa history natin nakasagupa din natin ng Amerika mga tol. Panahon yun nila Antonio Luna mga tol, 'di ba? Panahon nila yon mga kapatid, nakasagupa natin sila at alam nila mga tol kahit nung unang panahon pa hindi basta-basta mga Pilipino mga kapatid, 'di ba? Andirito rin sila nung tayo'y nakipaglaban din sa mga Hapon at alam din ng mga Japanese yan mga tol. 'Di ba? Yung China, 'di ba? Anong naipanalo niyan? Sinabi ni General Mark Milley, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Estados Unidos, na hindi umano madaling talunin ang sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sanay ito sa giyera, partikular na sa pakikipaglaban ito sa mga teroristang grupo sa Mindanao. Yun nga lang, medyo bago sa atin yung karagatan, no, mga tol. Kaya medyo tayo diyan. Tagilid tayo. Kung siguro kung sa bundok, yan sa kalupaan, oo. Pero sa karagatan, kasi ang labanan diyan mga tol, hindi sundalo sa sundalo 'Di ba? Hindi mano-mano diyan mga tol Labanan niyan kung ano yung dala-dala mong meron kang sandata, 'di ba? Malaking barko, advance na barko, mga eroplano, yun ang labanan diyan mga tol. Medyo tagilid tayo do'n. Tagilid tayo do'n. Pero siyempre, since nga na meron tayong mga sumusuportang bansa, meron tayong MDT, at siyempre meron tayong pusong palaban mga tol. Yan ang talagang ating kakayanan. Ipinaliwanag niya na sa kabilang panig naman, ang Chinese military ay wala umano experience sa totoong digmaan at hindi umano garantisadong magtatagumpay ito kung sakaling aatakihin ng komunistang bansa ang Pilipinas. Idinagdag niya na handa rin umanong sumaklolo kaagad ang US military sa Pilipinas, kaya naniniwala siya na nagdadalawang isip si Chinese President Xi Jinping na magdeklara ng giyera sa South China Sea. Hindi nagdadalawang isip. Hindi niya talaga gagawin yon mga tol. Unang-una, naghihirap sila mga tol. Hindi nila kayang pakainin yung mga mamamayan nila at yung mga sundalo nila mga tol. Yun ang problema nila. Yung mga pera nila, gastos lang sila ng gastos sa pag-build ng napakaraming mga barko nila at saka eroplano nila mga tol. Yung ibang mga rocket nga nila, tubig na laman Matindi rin ang korupsyon dyan mga tol. Diba? Ilang beses na natin napanood dyan sa napakaraming video na nabigyan natin ng reaction. 'Di ba? Kaya ano lang 'yan, puro paninindak lang yung kaya nilang gawin, 'di ba? Ito palatandaan mga tol, napakatagal na ng napakatagal na nilang gustong sakupin ng Taiwan. 'Di ba lagi nilang sinasabi reunification, 'di ba? Yung salitang reunification, 'di ba? Kung babalikan mo mga kapatid, ang history, sabing gano'n mga kapatid ng ibang mga nagbabalita,
Ni minsan daw sa history hindi naman daw naging under ng China ang Taiwan, 'di ba? So paano mo sasabihin reunification 'yun? Gusto lang talaga nilang sakupin 'yun. And take note napanood na natin 'to sa ibang mga balita. 70 years na nilang pinagbabantaan ng Taiwan hanggang ngayon hindi nila magawa, 'di ba? Kasi alam nilang suportado ng US ang Taiwan. Talagang iaano sila no, babagsakan sila ng iba't ibang mga missile nun. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na nakatakda silang paigtingin pa ang mga ginagawa nilang pagpapatrolya sa Iroquois Reef sa West Philippine Sea matapos nilang namataan kamakailan ang 48 Chinese vessel na nagkukumpulan sa lugar. Sa pakikipanayam sa media, sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng Iroquois Reef ay may layong 128 nautical miles lamang mula sa Palawan na kung saan ibig sabihin ay nasa loob ito na exclusive economic zone ng Pilipinas. Oo, sa atin talaga yun eh. Sinabi niya na sa kasalukuyan, batay sa kanilang monitoring, ang Chinese Maritime Militia ay nakabase ngayon sa Iroquois Reef at ang PCG at AFP ay inaasang paiigtingin pa ang mga ginagawa nilang pagpapatrolya upang masiguro na aalis ang mga Chinese sa nasabing lugar. Alam niyo mga tol, no, sa mga hindi nakakaalam, yung 200 nautical miles na exclusive economic zone natin, hindi lang naman tayo merong ganyan eh. Meron din ganyan ng ibang bansa. So meron tayong overlapping sa ibang mga bansa tulad ng Vietnam, yan. Meron tayong mga overlapping diyan. So dun sa mga part na yon, yun pa yung medyo dispute natin. Pero wala naman tayong tensyon na nagaganap diyan. Nakakapag-usap naman na maayos. Pero iba kasi yung kaso dito sa China. Hindi lang overlap yung ginawa nila mga tol eh. Gusto nilang sakupin yung buong South China Sea mga kapatid, 'di ba? Yung buong karagatan na 'yon na nasa gitna natin, no, Pilipinas, Vietnam, China, Taiwan, Indonesia, ang dami pang mga bansa na nandoon nakapalibot eh. 'Di ba? Doon sa 10 dash line nila talaga sinakop nila 'yon. At 'yun ang hindi no tinatanggap ng international law, hindi 'yun tinatanggap ng UNCLOS. Kahit na asignatory sila, nakapirma sila doon mga tol, no? Nakapirma sila doon sa UNCLOS mga kapatid. Pero hindi nila matanggap yung desisyon mga tol. Kaya yung pagpirma nila, ano lang nila yun eh. Parang wala lang eh. Pero hindi, pinirmahan nila mga tol eh. Hindi nila nire-recognize yung sarili nilang pirma. Idinagdag ni Tariela na maaaring i-deploy ng PCG ang mga 97-meter at 44-meter na Coast Guard ships nito sa mga follow-up operations para itaboy ang mga Chinese militia vessel palayo sa teritoryo ng Pilipinas. Kung kaya nga lang sana ng PCG. Sinabi naman ni Lieutenant Carla Andres, co-pilot ng Light Patrol Aircraft ng Philippine Navy, ng 48 Chinese vessel na nakita malapit sa Iroquois Reef sa pamamagitan ng ginawa nilang air patrol ay naobserbahan na nakaangkla sa lugar, ngunit hindi umano nakitang nagsasagawa ang mga ito ng anumang fishing activity. Batay sa mga naunang intelligence surveillance and reconnaissance flight na ginawa ng Western Command ng AFP, sinabi nito na tumaas ang bilang ng mga Chinese fishing vessels sa lugar mula 12 noong hanggang 48 ngayong buwan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nangako umano ang gobyerno ng South Korea na magpapadala sila ng libo-libo mga sundalo sa Pilipinas kapag magdedeklara ng giyera si Chinese President Xi Jinping sa South China Sea. Hindi ko pa kino-confirm yan mga tol, hindi pa natin confirm yan. Sinabi ni South Korean President Yoon Suk-yeol na malaki umano ang utang na loob ng kanilang bansa sa Pilipinas matapos itong magpadala ng mga sundalo noong 1952 upang tulungan silang maprotektahan ang kanilang bansa laban sa ginawang pagsalakay ng mga Chinese at North Korean forces. O di ba? Yung Korean War mga tol. Di rin naman nanalo China doon eh, di ba?
Tulong Ang pa main sila ng North conservative Korea. party ng South Korea na kung saan miyembro si President Yoon Suk-yeol ay nagpahayag ng pagkontra sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China tulad ng pagpataw ng komunistang bansa ng economic sanctions sa Seoul. Saka ano mga tol, no? Putulin ko lang ulit, no? Lantad na talaga sa buong mundo yung ginagawa ng China. Maling-mali talaga kasi sila mga kapatid eh. Kahit na yung sinabi ni Mao Ning nung nakaraan na sabi niya, sino ba ang nagsisimula ng gulo? Sino ba ang provocation? Sino ba ang lumalabag sa international law? It's crystal clear, sabi niya pa nga ganun eh. 'Di ba? Pero sa perspective nila, sila yung nasa tama, mga tol. Pero eto yung PCG natin, yung Navy natin, nagsama tayo ng international media, ba? Nandoon ang CNN, mga tol. Nagsama tayo ng international media sa mismong resupply mission at kuhang-kuha no sa camera kung kung ano ang ginawa ng China sa Pilipinas. Kaya talaga nababalita 'to sa buong mundo, mga tol. Kaya tama rin eh yung ginagawa ng PCG, 'di ba? At ginagawa ng ating mga nasa sandatahan na talagang ine-expose natin, mga tol, yung ginagawa ng China. Kasi pagdating ng huli, sa bandang huli, mga tol, talagang hindi sila mananalo kung ang pagbabasehan kung sino nasa tama, kung sino yung lumalabag sa batas, at kung sino yung masyadong ganid, ay wala talaga silang panalo diyan. Nangako din si Yoon at ang kanyang Conservative Party na bumuo na isang bago at matibay na Comprehensive Strategic Alliance sa Estados Unidos sa pamamagitan ng aktibong pagsulong sa isang bukas at inklusibong kaayusan sa Indo-Pacific. Yeah. Iniulat ito matapos ipinatawag ng Foreign Ministry ng South Korea ang ambassador ng China upang iprotesta ang mga inilabas nitong komento na kung saan ay nag-aakusa sa Seoul na pinapanigan umano nito ang Estados Unidos at unti-unting lumalayo sa China sa gitna ng pagtindi ng kompetisyon sa pagitan ng Washington at Beijing para sa global influence. Binalaan ni South Korean First Vice Foreign Minister Chang Hu-jin si Chinese Ambassador Xing Haiming tungkol sa kanyang walang kabuluhan at provokatibong pahayag matapos itong makipagpulong sa isang South Korean opposition leader. Wala naman talagang kabuluhan yung China eh. Inakusahan na nasabing Vice Foreign Minister ang Chinese Ambassador ng paglabag sa mga diplomatikong protocol at pangingialam sa mga domestic politics sa South Korea, ngunit hindi naman ito tinukoy kung anong komento ang nakita nilang hindi nararapat o naaangkop. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin nang tanungin siya tungkol sa kritisismo na ang nangyayaring hamon tungkol sa ugnayan sa pagitan ng Beijing at Seoul ay hindi umano kasalanan ng China. Lagi na lang, wala silang kasalanan, mga tol. Lagi na lang, no? Wala silang kasalanan. Yun lang lagi nilang sinasabi, mga kapatid. No? Pero mabalik tayo doon sa unang topic kanina, no? Na ikaw bilang isang Pilipino, may tiwala ka rin ba, no, sa kakayanan ng ating sandatahang lakas, Armed Forces of the Philippines, mga tol? Alam nyo ba, no, sa balita, no, sa Okta Research, 8 sa 10 Pilipino ang handang lumaban at handang ipaglaban ang Pilipinas, mga tol, no? Ibig sabihin yan, mga kapatid, no, nasa 77% ata, mga kapatid, nasa 77% ng mga Pilipino ang handang makipaglaban, mga tol. Yung 23% ang hindi, sila yung mga pro-China, mga tol. Sila yung mga handang ipagbili ang bansa. Sila yung mga hindi totoong Pilipino at hindi nagmamahal sa bayan natin. Pero ikaw, bilang isang Pilipino, ikaw may tiwala ka ba sa ginagawa ng ating administrasyon? May tiwala ka ba sa kakayanan ng ating AFP, Navy, PCG, mga tol, na ipagtanggol ang ating soberanya, ipagtanggol ang ating bansa, mga kapatid? At kasama ka ba sa 77% na handang lumaban para sa Pilipinas o kasama ka doon sa 23% na mga lilipad na lamang papunta sa ibang bansa kapag nagkaroon ng kaguluhan? Well, pwede ka mag-comment sa ibaba.
share mo ang iyong saloobin at opinion. Maraming salamat mga kapatid sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.